Matapos ang panandaliang pananahimik ng ilang buwan ay nanumbalik na naman ang grupong Houthis sa kanilang dating gawain ng pananarget ng mga sasakyang pandagat na dumadaan sa Red Sea. Dahil nitong nakaraang araw lang ay tinarget, pinasabog at napalubog nila ang hindi lang isa kundi dalawang cargo vessels na walang kalaban-laban kasabay ang pagbihag sa ibang crew nito na nakasurvive. Ang masaklap ay damay sa kanilang ginawa ang mga Pinoy na tripulante ng barko at ang iba umano ay hindi nakaligtas sa pag-atake ng Houthis. Bakit nga ba ito ginagawa ng Houthis at anong aksyong ginagawa ng ibang bansa upang kundinahin o labanan ang pananalot ng nasabing grupo? Bakit nga ba may dumadaan pa ring mga barko sa bahaging ito ng Red Sea sa kabila ng panganib na dulot ng mga Houthi at iba pang mga piratang grupo? Kumusta na ba ang kalagayan ng mga Pinoy na sakay ng lumubog na barko at ano ang ginagawa ng ating gobyerno upang sila ay matulungan? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes! 10 marino mula sa iba't ibang bansa ang nailigtas mula sa Red Sea matapos lumubog ang barkong Eternity Sea na isang barkong pangkalakal malapit sa baybayin ng Yemen kasunod ng pag-atake ng grupong Houthis ayon sa pahayag ng European Union Maritime Security Mission. Pinaniwala ang hawak pa rin ng grupo ang ilang natitirang tripulante at sa kasawiang palad ay kasama sa mga hawak nila ang ilan sa ating mga kababayang seaman. Bagamat ang ulat na yan ay bini-verify pa ng Department of Migrant Workers ng Pilipinas ayon sa pahayag ng sekretary ng naturang tanggapan na si Hans Kakdak. Kinumpirma ng grupo na kinuha nila ang ilang sakay ng barko at dinala sa isang hindi tinukoy na lokasyon matapos ang pag-atake sa Eternity Sea. Ayon sa ulat ng Reuters mula sa mga maritime official, 4 sa 24 katao na sakay ng barko ang nasawi sa insidente at 4 na iba pa ang nasagip mula sa dagat magdamag kabilang ang 3 Filipino crew at isang Greek maritime security personnel. Ayon sa ulat ng mga pahayagan nitong Huwebes, nauna nang nailigtas ang 6 na tripulante noong Miyerkules. 21 sa kabuoang bilang ng crew ng barko ay mga kababayan nating seafarer. Ang Eternity Sea ay isang Liberian flag bulk carrier na pinapatakbo ng kumpanyang nakabase sa Greece. Inatake sila ng Houthi sa loob ng ilang araw gamit ang mga rocket-propelled grenades mula sa maliliit na bangka ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO. Lumubog ang barko nitong Miyerkules ng umaga batay pa sa ulat. Sa kanilang pahayag, iginigiit ng Houthis na ginamitan nila ang barko ng isang unmanned boat at 6 na cruise at ballistic missiles habang papunta umano ito sa daungan ng Eilat sa Israel. Ayon pa sa kanila, tuluyang lumubog ang barko at tinulungan nila ang ilang tripulante sa pamamagitan ng pagbibigay ng paunang lunas bago dalhin sa isang hindi pa rin nila sinasabing lugar. Mariing kinundina ng US mission to Yemen ang insidente at hiniling ng US ang agarang pagpapalaya sa mga bihag. Naglabas rin ng Houthis ng isang video na nagpapakita sa barko habang lumulubog at kitang-kita na may mga pinsala ito sa gilid matapos tamaan ng mga rocket. Naroon din sa footage ang mga naunang radio communication kung saan tila tiniyak ng mga Houthi ang kaligtasan ng mga tripulante. Ang pagkawala ng Eternity Sea ay ang pangalawang barkong lumubog ngayong linggo sa kamay ng Houthis. Yan ay dahil kamakailan lang inatake rin nila ang barkong Magic Seas, isang cargo vessel na kinailangang iwanan ng crew matapos ang pinsalang natamo. Kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na ligtas ang 17 Pilipinong crew ng barkong MV Magic Seas matapos itong atakihin ng grupo nitong nakaraang linggo sa Red Sea. Ayon pa sa kalihim, agad na nailigtas ang mga seafarer at dinala sa Djibouti, Africa habang ang barko ay napinsala at tuluyang inabandona. Pauwi na ang mga crew at umaasa kami na makakarating na sila sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Pahayag pa ng kalihim. Nakipag-ugnayan na umano ang kanyang ahensya sa mga pamilya ng mga marino upang magsagawa ng virtual na pagpupulong ngayong araw ukol sa kanilang sitwasyon. Mahigpit kaming nakikipagtrabaho sa DFA at sa Manning Agency at nakipag-ugnayan na rin kami sa mga pandaigdigang organisasyon gaya ng International Transport Federation, Union of Seafarers at iba pa, aniya. Kasabay nito, hinanunsyo rin ni Secretary Kakdak na ipinagbabawal na sa kumpanyang may-ari ng foreign flagged vessels na
na ito ang pagsakay ng mga Pilipinong seafarer. Kung ipipilit pa rin nilang tumawid sa Red Sea at Gulf of Aden, ipagbabawal na ang pagsampa ng mga Pilipinong marino sa lahat ng kanilang mga barko. Ayaw na nating madagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong biktima sa lugar na yon, giit pa ng kalihim. Bilang bahagi ng mga hakbang para sa kaligtasan, muling iginigiit ng Department of Migrant Workers ang kahalagahan ng tamang reporting ng mga ship owner at manning agency. Dapat anilang isama sa OFW Monitoring Electronic System ang schedule ng paglalayag, bilang ng mga Pilipinong sakay at kung dadaan sa Red Sea o Gulf of Aden ang barko. Pinaalahanan din ng kalihim ang mga kumpanya na igalang ang karapatang tumangging maglayag ng mga marino. Aniya, maaring isumite ng mga seafarer ang kanilang confirmation form para sa karapatang tumangging maglayag sa kanilang ahensya at agad silang gagawa ng aksyon. Paulit-ulit nang tinatarget ng Houthi sa mga barkong inaakusahan nilang may koneksyon sa Israel bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa mga operasyon ng Israel sa Gaza. Nangako ang grupo na magpapatuloy ang mga pag-atake hanggat hindi itinitigil ng Israel ang military campaign nito. Ayon sa kanila, ang barkong Magic Seas ay ginamit di umano sa mga pantalan ng Israel at dapat lang naparusahan. Itinanggi naman ng operator ng barko ang STEM Shipping na may kaugnayan ang pinakahuling biyahe ng Magic Seas sa Israel. Bagamat umamin silang dumaan ito dati sa isang pantalan sa nasabing bansa. Noong Mayo, nangako na ang Houthis na itigil na ang pag-atake sa mga barkong may kaugnayan sa Estados Unidos sa rehiyon matapos ang mahigit isang buwang sunod-sunod na airstrike ng US sa mga himpilan at missile sites ng grupo. Gayunpaman, hindi kasama sa kanilang pangako ang pagtigil ng mga pag-atake sa mga komersyal na barkong may umano'y kaugnayan sa Israel. Sa gitna ng kaguluhan, isang barkong pinapatakbo ng AD Ports Group ng United Arab Emirates, ang Safin Prism, ang tumugon sa distress call ng Magic Seas. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng UAE, matagumpay nilang nailigtas ang 22 katao kabilang ang mga crew kung saan 17 ay mga Pinoy at security personnel ng barko. Ang operasyon ay naisagawa sa mahigpit na koordinasyon ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO at iba pang international na maritime agencies. Tiniyak ng UAE na ang kanilang mabilis na pagtugon ay bahagi ng kanilang matibay na paninindigan para sa kaligtasan ng pandaigdigang maritime navigation at bilang pagpapakita na makataong pakikiisa sa lahat ng bansa sa gitna ng lumalalang banta sa mga stratehikong daanan ng kalakalan. Ang patuloy na pag-aatake ng mga Houthi ay nagpapakita lamang na hindi na paralisa ng airstrikes ng US at Israel ang kakayahan nila. Hindi tulad ng mga warship na may kakayahang depensahan ang sarili. Maraming commercial vessels ang limitado sa ilang armadong gwardya lamang dahil dito ay madali itong targetin ng grupong Houthis. May mga ulat na may kakayahan ang Houthis na magsagawa ng airborne assaults gamit ang helicopter, bagay na mahirap kontrahin ng 3 kataong security detail ng mga barko. Ngunit bakit nga ba marami pa rin commercial vessels ang dumadaan sa bahaging ito ng mundo sa kabila ng panganib na dulot ng mga Houthi at iba pang pirata, habang ilang malalaking shipping companies ay nagdesisyong umiwas at magpalit ng ruta, may ilan pa rin nagpapatuloy sa paglalayag sa Red Sea, lalo na ang may mga regional na biyahe at mga kargamentong itinuturing na mababa ang panganib na matarget ng Houthis. Ayon sa mga eksperto, mas maikli at mas mabilis ang ruta sa Red Sea kumpara sa alternatibong daan sa Cape of Good Hope sa Africa. Ang mas kaunting konsumo sa krudo at mas maiksing biyahe ay nagreresulta sa mas mababang operational cost para sa mga cargo vessel. Ilan sa mga shipping companies na gumagamit ng ruta ay naniniwalang mas mababa ang tsansa nilang atakihin, lalo na ang may mga maliliit na barko o yaong may kargang bulk commodities o langis. Hindi tulad ng malalaking container ships, ang mga ito ay hindi itinuturing na pangunahing target ng grupong rebelde, tulad ng 2 barkong Eternity Sea at Magic Seas. Ngunit marami mga eksperto ang nagsasabi na talagang mali ang akala nila dahil walang pinapalagpas ang Houthis, maliit man o malaking barko. Para sa mga kumpanyang umaasa sa just-in-time delivery system, ang pag-iwas sa Red Sea ay maaaring magdulot ng malaking pagkaantala sa mga kontraktual na obligasyon at supply. Ang mga pagkaantalang ito ay maaaring humantong sa pagkalugi o penalty sa mga kasunduan sa negosyo, kaya tinitiis na lang nila ang pagdaan sa Red Sea. Habang nananatili ang tensyon sa rehiyon, nananatiling malaking hamon para sa industriya ng global shipping, ang balansehin ng kaligtasan ng mga crew at ang pangangailangang panatilihin ang tuloy-tuloy na daloy ng kalakal sa pandaigdigang merkado. At ito ang dapat tutukan ng ating gobyerno upang tiyaking hindi malalagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipinong tripulante.
Matatanda ang ilang beses na ring nagpadala ang ibang bansa kagaya ng France, UK at US ng kanilang hukbo upang bantayan ang mga barko nilang dumadaan sa lugar. Ngunit sa kabila nito ay tila hindi pa rin napipigilan ng Houthi sa kanilang pananalanta. Sa katunayan ay ilang beses na nag-conduct ng aerial bombings ang US, UK at France sa mga pasilidad ng Houthi sa Yemen na tila walang naging epekto sa kakayahan nitong manalakay ng barko sa naturang karagatan. Patunay lamang ito na well-established na rin ang mga Houthi, lalong-lalo na sa paggawa ng armas at pagiging loyal ng kanilang mga tauhan. Sa katunayan ay muling nagsagawa ang Israel ng kauna-unahang airstrikes laban sa Houthi sa Yemen mula nang ipatupad ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Inatake ng IDF o Israeli Defense Forces ang mga pantalan at planta ng kuryente bandang hating gabi ng Linggo hanggang Lunes ng madaling araw. Tinarget muli nila ang mga pantalan ng Hodeidah, Ras Isa, Salif at ang planta ng kuryente sa Ras Kanatib, pawang nasa baybayin ng Red Sea. Isa rin sa pinuntiryan nila ay ang Galaxy Leader, ang cargo ship na kinumpiska ng mga Houthi noong November 2023. Ayon sa IDF, ginamit ng grupo ang barkong ito bilang surveillance platform kung saan inilagay ang radar system upang subaybayan ng mga barkong dumaraan at paghahandaan ng mga susunod na pag-atake. Kaya ito ay kanilang tinarget. Kinumpirma ni Israeli Defense Minister Israel Katz na bahagi ito ng bagong inilungsad nilang Operation Black Flag. Aniya, magbabayad ng mahal na mga Houthi para sa kanilang mga pag-atake at tiniyak na magpapatuloy ang mga opensiba nila kung ititigil ang Houthis sa pang-aatake ng mga barko sa Red Sea at pagpapakawala ng mga drone at ballistic missile laban sa kanilang bansa. Inamin naman ng Houthi military ang mga isinagawang airstrike ng Israel at iginiit na matagumpay nilang hinarang ang mga ito gamit ang maraming locally made surface-to-air missiles. Wala pang opisyal na ulat ng nasawi o nasaktan mula sa magkabilang panig. Muling nilinaw ng mga Houthi na ang pangunahing target nila ay mga barkong may kaugnayan lamang sa Israel at mga kaalyado nito. Dahil dito, may ilang kumpanya na ang naniniwala na kaya nilang iwasan ang panganib sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng mga pansiguridad na hakbang at pagpapakita na wala silang koneksyon sa Israel. Sa kabila ng banta ng karahasan, na natiling mahalaga pa rin sa ilang negosyong bandaigdig ang Red Sea bilang ruta ng kalakalan. Dahilan upang patuloy itong gamitin ng ilan sa kanila sa kabila ng panganib. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga Houthi ay kasapi ng Shiite Zaidi sect, isang minority religious group na namumuno sa Yemen sa loob ng 1,000 years bago sila mapatalsik noong 1962. Noong 2014, sinakop ng grupo ang kabisera ng Yemen na Sanaa matapos bumaba mula sa kanilang kuta sa hilaga ng bansa. Ito ang naging hudyat ng digmaang nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Noong 2015, pumasok sa labanan ang isang koalisyong pinangunahan ng Saudi Arabia upang ibalik sa kapangyarihan ang kinikilalang pamahalaan ng Yemen. Sa kabila ng mga taon ng sagupaan, nauwi ito sa isang proxy war sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran na nagbunga ng matinding kagutuman at pagkasira sa buong Yemen. Tinatayang higit sa 150,000 katao ang namatay sa Yemen dahil sa digmaang yon. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang suporta ng Iran sa mga Houthi. Bagamat paulit-ulit nitong tinatanggi ng Tehran, maraming ebidensya na ang nagpapakitang nagmumula sa Iran ng mga armas ng grupo taliwas sa ipinagbabawal ng United Nations arms embargo. Mula November 2023 hanggang December 2024, mahigit 100 ships na ang tinarget ng Houthis gamit ang mga missile at drones. Ang kanilang kampanya ay nagdulot na ng malaking pagbawas sa kalakaran sa Red Sea, isang ruta na karaniwang dinadaanan ng 1 trilyong halaga ng mga produkto bawat taon. Bagamat pansamantalang natigil ang mga pag-atake noong December sa gitna ng ceasefire ng Israel at Hamas, ipinahayag ng mga Houthi na mananatiling target ang mga barko at kumpanyang konektado sa Israel habang tuloy ang putukan sa Gaza. Simula nitong nakaraang linggo, muli silang naglungsad ng mga opensiba sa dagat dahil umano sa muling pag-igting ng opensiba ng Israel sa Gaza. Ngunit ayon sa latest na ulat, sa tulong umano ni Donald Trump at ng US government, tila nalalapit na ang isang mahabang ceasefire sa Gaza sa pagitan ng Israel at Hamas kapag nagkasundo ang dalawang grupo sa mga kondisyon. Kaya sana ito nga ay mag-umbisa na sa lalong madaling panahon dahil di may pagkakaila
na sobrang dami ng Palestinong sibilyan ang nadadamay sa bakbakan ng Israel at Hamas. At habang tuloy ang gera nila ay hindi rin titigil ang Houthis kahit ilang beses man silang bombahin ng kahit sinumang bansa. At habang patuloy ang pananalasa ng Houthis, patuloy ring nanganganib ang buhay ng ating mga kababayang Pilipinong marino na nagtatrabaho lang ng maayos sa ibang bansa, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.